Long story short, kinonfirm ng Sergeant at Arms that he's no longer in the building. I'm waiting for the complete incident report, anong oras umalis. In the meantime, nakausap ko at nag-text sa akin yung kanyang wife. And I told her naman na I will papaabot ko sa Filipino people and sa 13 yung kanyang message. So sa 13, sabi niya, sana wag sayangin yung sakripisyo na ginawa ni Senator Bato. She hopes that we stick together. Tapos eto sabi niya sa akin, good PM sir, in behalf of my family, we would like to thank you and all the other senators for all the support you have done for my husband. At the same time, I'd also like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. It is for this reason, I am sure that Ronald made his, in quotation mark, escape. He told me habang tumatagal kasi siya dyan sa loob ay mas nadadamay pa kayo. Alam naming hindi lulusubin ng NBI at CIDG and police o sino pang mga militar ang Senate kung wala siya sa loob. Kaya kahit na gaano siya ka-safe dyan, mas nangibabaw pa rin para sa kanya ang safety ng lahat. Nung umalis ako ng Senate 9 p.m. para umuwi kami sa bahay, last namin na pag-usapan, dyan muna siya mag-stay put. Dyan, yung stay put lang raw siya dyan sa loob kasi safer for him. Total may 72 hours TRO. Nagulat at natakot na lang kami for his safety nung narinig namin na sa labas na siya. Wala sa plano but knowing him, I am sure he took the opportunity nung nagkaguluhan at nagkaputukan na. Pasensya na po sir, mahaba message ko, etc. I really do want to thank you and ask for your forgiveness and understandings. Ito lang ang paraan, hoping you find time to read this message, no? The Senate is under attack, was under attack. Kung tututukan kita ng baril, papasukin ko bahay mo na may baril ako. Nag-warning shot ka, pinutukan kita pabalik, is it not an attack? Sorry but I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. I know it's your job to ask a question, but you will tell me, pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yon? My God, we're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman. Di ba? Yeah. What do you think happens when there's no democracy? Who's the first casualty? The media. Wala nang media kapag wala. Di ba? Pag sinabing kami muna nagpaputok, umatras sila, or security guard ng GSIS yun, di sabihin nyo, baka ito ay gawa-gawa lang, baka ito ay drama. Pero nagko-focus kami dito, hinihintay namin articles of impeachment, nakita nyo naman lahat ng pangyayari. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Kaya kong papuntahin dito mga armadong grupo. You know my history. I've been in government since 1992. Do you have any history of doing that? O sa Taguig, have we done anything like that ever? No, so, excuse me, I mean, I'm not taking offense at the question, but, you know, if you have any doubt, you're doubting our democracy, you're not doubting my statements. Ko lang, sir. Yung kalaban po, pwede na natin sabihin na